Hello guys! For today's video ay pag-uusapan natin about outing. So, nandito nga kami guys sa may Batangas area. Sa unahan po to ng Kaibiyang Tunnel sa Cavite. So, hindi ko po alam ang resort na to guys, no? Sumama lang po ako kasi nga every once a year sa New Year ay nag-outing ang aming mga kasama. So, sumama po tayo. So, ayan na nga. Umikot-ikot ang camera dito sa lugar na to. So, super ganda for me kung bibigyan ko to ng rating. Bibigyan ko siya ng mga 80. Hindi siya 100% guys kasi nga hindi maganda yung CR dito. At maliit ang resort na to, parang private resort. Actually, hindi dito yung target namin, no? Kasi ang target namin ay tiningnan namin sa Google, sa YouTube, kaso nga lang private pala yon. So, napilitan kami dito pumunta sa kabilang resort. So, ang dagat ay okay naman, 80%, hindi siya 100%. Hindi siya masyadong malinaw, depende siguro sa panahon. So, panahon na to guys ay tag-init, summer. So, bali low tide ang pagpunta namin dyan. So, pag high tide siguro, medyo malalim ang dagat. So, okay naman ang biyahe, kaso nga lang yung Kaibiyang Tunnel kasi ang pinag-uusapan ay matarik ang daan dyan, no? May bangin, paliko-liko, hindi maganda yung daanan para sa mga motorista. Maraming nadidisgrasya dyan. So, payo ko lang sa mga pumupunta sa Kaibiyang Tunnel dito sa Cavite area, sa may Batangas, mag-ingat na lang sa pagdadrive ng motorcycle kasi yung sinakyan ko nga na kasama ko ay medyo hindi maganda, medyo muntik na ako mahulog kasi mabilis magpatakbo. Akala ko katapusan na namin kasi nga madaling araw kami nagbiyahe, so medyo walang ilaw yung daanan dito sa papuntang Kaibiyang Tunnel. Wala pong ilaw dyan at napakatarik ang daanan, bundok. So kailangan manual lang yung takbo ng mga motor dyan kasi siguro bangin kasi ang pinag-uusapan dyan guys. So ang buhay natin ay isa lang, so dapat nating ingatan. So pag nagmumotor tayo ay kalmado lang dapat ang ating takbo. So mga kasama namin, bali 14 kami na nakamotor, no? So medyo hindi maganda yung takbo namin, mabilis. Yung nagdadrive kasi nakasama ko, pag matigas ang ulo, pag sinabihan mong ikalmado yung takbo, ayun, tumakbo ng mabilis. So ayun na nga guys, payo ko lang sa mga motorista, pag meron kayong angkas na medyo mahina ang loob, ikalmado nyo lang ang takbo nyo, no? So payo ko nga lang din sa mga taong nagmukmuk lang sa bahay, sa maraming mga problema, mag-outing lang po kayo guys. Kung wala naman kayong pera ay gumawa kayo ng paraan para mahibsan ng yung mga problema. Kasi kung magmukmuk lang kayo sa bahay guys, lalo kayong masisiraan ng ulo. So wag po nating sariwain ng problema, no? Kasi bawat problema dito sa mundo guys ay may solusyon. Kasi hindi ka naman po bibigyan ni God ng problema na hindi mo kaya at walang solusyon. Maliban na lang kung mahina talaga ang loob mo, kasi may mga taong mahina ang loob, tumatalon sa tulay, hindi na kaya yung problema,
So ayong nagpakamatay. So wag naman tayong dumating sa mga punktong ganun, no? So gumawa ng paraan para sumaya kasi nga saglit lang ang buhay natin dito sa mundo. Dumadaan lang po tayo, guys. So in short, life is short. So yun ang so habang buhay ka pa, magpayaman ka, maghanap buhay ka ng marangal lang, walang yung maling pamamaraan ng pamumuhay, no? Yung magnanakaw ka, manghold up ka, kasi lahat nagagawa ng pera. So yun lang ang payo ko, guys, no? Wag po tayong gumawa ng masama. Wag po tayong mainggit. Pag ang kasama mo ang maasenso, suportahan mo lang, wag mong hilahin pababa, kasi nga ang mahirap kasi sa atin, guys, ay naghihilaan tayo pababa. So hindi natin matanggap na umaangat yung mga kasama natin, no? Real talk po yan, guys. So karamihan kasi sa mga tao ngayon, pag umaangat yung mga kasama nila, nagkakaroon sila ng inggit. Wag po tayong mainggit, guys, kasi pinaghirapan nila yon. Deserve nila yon kasi naghirap sila. Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila bago nila na-achieve yung mga kung ano man ang katayuan nila sa buhay. Bagkus gumawa rin tayo ng maganda para umangat tayo. Hindi yung hihilahin natin pababa yung mga ating mga kasama o ating mga kakilala. Gagawa tayo ng paraan para bumagsak sila. Wag po tayong ganoon, kasi nga tulad ng sinabi ko, dumadaan lang po tayo dito sa mundo at maikli lang ang buhay natin, guys. So gumawa tayo ng mabuti, no? Wag po tayong gumawa ng masama. At kung nakakaangat ka sa buhay mo, pahay ko lang din, tumulong ka sa may hirap, hindi yung nagpakasasa ka sa pera mo. Ayan, tumulong ka sa may hirap, kasi sure blessing, sabi ni ating kinatataas, no? Ang mahal na Allah or si God, ang Panginoon natin, ay share your blessing, kasi pag nag-share ka ng blessing mo ay lalong madagdagan na ang iyong kayamanan or blessing. Kung baga, idodoble ni God ang iyong natatamasa. Kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, yun ang mahirap, guys. Kasi pag binawi ni Lord ang natatamasa mong kayamanan o natatamasa mong magandang buhay, ay mahirap na po ibalik yan. Once in a lifetime lang po yan. Kung nararanasan mo yung magandang buhay, tumulong ka. Ayan, tumulong ka sa may hirap. Tumulong ka dun sa dapat tulungan. Huwag kang tumulong dun sa hindi nararapat tulungan. Dun lang sa rapat tulungan, kasi tinulungan mo na nga, ikaw pa yung masama. So hindi po siya deserving para tulungan. Okay? Doon lang po tayo sa mga taong dapat talagang tulungan at karapat-rapat. Kaya habang buhay pa tayo dito, na magpayaman tayo, kasi nga hindi lang tayong nabubuhay dito sa mundo. Kaya ka na dito sa mundo kasi pag meron ka, deserving mong tumulong sa mga tao. Okay? Kaya ka nandito kasi gagawin kang instrumento ng Panginoon o si Allah para tumulong sa mga tao. Kasi kung hindi niyo lang alam, guys, maraming naghihirap sa mundo, no? Kung ikot-ikot ka lang, Luzon, Visayas, Mindanao, dito lang sa Maynila, marami talagang nangangailangan ng pagkain dyan. Mga taong grasa, nadidepress, lumalayas na lang kasi nga wala nga silang pambayad ng bahay o nalulung sila. So yun na nga, guys, nalulung sila sa drugs dahil nadidepress sila sa kanilang mga pamilya. Naisip nila forever na silang mahirap, hindi na sila gumawa ng paraan. Ayun, nag-drugs na lang, nag-radpi. So yun yung mga taong mahina ang loob, no? So wag po tayong ganyan, no? Habang kontrolado natin ang ating sarili,
Huwag po tayong sumali sa mga drug lord na yan. Huwag po tayong tumikin ng drugs. Huwag po tayong tumikin ng marijuana or something nakakasira sa ating mga katawan. Kasi ang katawan natin guys ay once in a lifetime. Okay? So yun lang ang aking mga payo sa mga taong wala ng direksyon. Huwag mong isipin na wala ka ng direksyon. Bagkus ay laban ka. Pag nadapa ka, laban ka lang, okay? Kasi pag hindi tayo lumaban ay masisiraan tayo ng ulo, no? Kung ano-anong tatakbo sa ating utak. So, kung napapansin niyo ang isla na to guys, no? May mga bundok dyan na napakaganda. May mga bahay dyan sa tuktok. So, payo ko lang sa mga may hirap na katulad ko, laban po tayo para magkaroon po tayo ng mga ganyang mga bahay, makabili tayo ng lupa malapit dito sa mga isla na to. Kasi kung tutuusin guys ay hindi naman sa naiinggit ako sa mga ganitong sitwasyon na may mga bahay dito sa tabing dagat, no? May mga resort. So ito yung mga tao na nagsumikap talaga para gumanda ang kanilang buhay, para makabili ng mga lupa dito sa mga resort na to o isla. So simple lang yata